Okay, good morning po. Buksan po natin ang ating mga King James Bible sa Book of Ecclesiastes. And then, lulundag po tayo sa Colossians chapter 2 verse 8. And then, lulundag po tayo sa Romans 12:2. Okay? Una sa Ecclesiastes chapter 7 verse 5. And then, Colossians chapter 2 verse 8. Tapos Romans 12:2. Okay? So, simulan na ho natin. Okay? Ecclesiastes chapter 7 verse 5. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. Lundag po tayo sa Colossians chapter 2 verse 8. Nariyan na po kayo? Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiments of the world, not after Christ. Lundag naman po tayo sa Romans 12:2. Andiyan na po kayo? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na po kayong makaupo. Ang banal na kasulatan po ay consistent na nagbibigay ho ng emphasis sa kritikal na importance patungkol sa mga bagay na we allow to enter sa ating mga minds at ating mga hearts. Particularly, yung mga bagay na daraan sa ating mga tenga o sa ating mga pandinig. As biblical Christians at mga kawal ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus dito sa Sanctified Baptist Church, dito sa gawain niya sa Mandaluyong, I strongly believe that we are called to be discerning po. Kasi, kung ano man po yung papasok sa ating tenga o sa ating pandinig, ito po ay huhubog o mag-shape sa ating mga beliefs o paniniwala. Ito po ay huhubog o mag-shape sa ating mga attitudes, sa ating mga inuugali. Ito po ay huhubog o shape sa ating way of living, sa uri ng pamumuhay na ating isasabuhay. Sa makatuwid, dapat ho, bigyan rin natin ng tutok ang bagay na ito. Kasi ako naniniwala, maraming Kristiyano ang nawawala sa isang local church na merong tamang turo, sound naman po ang turo, biblical, hindi po dahil sa ilang membro. Hindi po dahil lagi si pastor ang dahilan. Naidadahilan niya mga yan. Pero deep down inside, merong pinagsimulan yan. At nakakalungkot mang isipin, bagamat totoo na merong mga totoong pangyayari na kaya merong mga nawalang tao sa simbahan dahil sa ibang mga tao sa simbahan, hindi po all the time totoo yon. Hindi po natin pwedeng i-stereotype lahat ng nawala sa simbahan. Lagi pong meron niyang pinag-uugatan. At syempre, kapag alam mo sa sarili mo na ikaw ay hindi mabuti at hindi matapat na Kristiyano, kailangan mo ng excuse. Amen? At gusto ko po, makita nyo po dito sa ating pag-uusapan, hindi po para banatan kung sino yung mga tao. Kundi maibunyag sa atin na ito po ay isa sa mga subtle o mga cunning o tuso na way ni Satanas para ilayo ka sa Panginoon, ilayo ka sa turo niya, ilayo ka sa church na kung saan ang mismong Panginoon na nagdagdag sa'yo,
and then maging sira ang patotoo ng church, ng mga tao doon, at ikaw maging miserable bandang huli. Kasi ganyan po si Satanas umatake. Bagamat maraming tao ang niyayakap yung mga kasinungalingan niya, hindi po siya mabait na master. Hindi po yan magiging mabait na master. Kasi wala po yun sa katangian niya. In fact, siya ang ama ng kasinungalingan. So, gusto ko po bigyan natin ng pansin ito kasi nakataya po dito yung tinatawag na spiritual well-being natin. At yung tinatawag nating spiritual walk sa ating Panginoong Hesus. So, nais ko pong ihatid sa inyo ang paksa na pinamagatang mind what you hear. Mind what you hear. So, ibig sabihin, maging maingat ka sa iyong pinapakinggan. Maging maingat tayo sa pinapasok natin sa ating mga tenga. O yung regular nating nilalapagan ng ating atensyon. So, simulan na natin to. Amen? Ang prinsipyo natin pag-uusapan ay napakasimple. Sinimplihan ko po para inyong maintindihan. In fact, pag nakita nyo po ito sa Bible, makikita nyo na simple nga talaga. Faith comes by hearing. Which means, destructive influences also comes by hearing. Kung paano ang faith ay tumutubo o nanggagaling sa pakikinig, wala hong pinagkaiba yung makakasira sa ating Christian life. Magmumula din po yon sa ating pinapakinggan. Our ears, ito po ay gateway sa ating mga kaluluwa. Inuulit ko, ang ating mga tenga o ears, ito po ay gateway to our souls. Sa Mark chapter 4 verse 24, nagbigay po ng katotohanan, hindi kung sino lang na persona, kundi mismo ang Lord Jesus Christ natin. Anong sabi diyan? And He said unto them, take heed what ye hear. So, sinasabi niya dito, mind what you hear. Hindi lahat dapat pakinggan. Kailangan i-filter mo yung pinapakinggan mo. Ano sabi diyan? With what measure ye meet, it shall be measured to you, and unto you that hear shall be more given. So ano sinasabi ng Lord Jesus Christ dito? So, una, maging malinaw. Ang nagbigay ng command, si Jesus Christ. Ang nagbigay ng warning o babala, ang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating kaluluwa. Sabi niya, take heed, pay attention. At di lang basta pay attention. Pay careful attention sa ating pinapakinggan. Kasi sabi diyan, measure, ye meet. Pansinin niyo po yung word na measure. Bakit merong measure diyan? Anong kinalaman ng word na measure? Ano ba yung measure sa Tagalog? Sukat. So yung measure, it implies that the diligence and discernment we apply to listening will determine what we receive in return. Kung gaano ka ka-diligent, ka-discerning doon sa iyong tinatawag na pinapakinggan o pinapapasok sa iyo, yun din ang magdidetermina kung ano yung makukuha mo bandang huli. Nakukuha niyo ho? In Proverbs chapter 4 verse 20-23, my son, attend to my words. Incline thine ear unto my saying. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep
thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Dito makikita natin yung ideya. Sabi diyan, attend. Ang usapan dito ay pakikinig. Paano natin nalaman pakikinig? Incline thine ear unto my saying. So makinig ka sa akin. Kasi bakit? Ang sinasabi ng Biblia dito, makinig ka sa salita ng Diyos kasi, sabi diyan, diyan daw makukulma yung issues of life. Ano yung issues of life? Hindi po ito yung mga issue na away sa loob ng buhay mo. Hindi po. Pag sinabing issues of life, ito po yung magdidetermina o huhubog nung tinatawag na entire existence mo dito sa lupa. So, ang nakataya pala dito, yung buhay mo, yung future mo sa lupang ito. So, hindi mo basta-basta dapat hinahayaan na pag may nilapag sa'yo na isang bagay, papakinggan mo kaagad. Tatanggapin mo kaagad, yayakapin mo kaagad. Hindi po. So, binibigyan tayo ng pag-iingat ng salita ng Diyos dito. So, guarding our hearts involves guarding what we allow to enter sa ating mga tenga. Nakakahabol po kayo? Amen. So, number 1, sa ating mensahe na pinamagatang, mind what you hear. Number 1, the danger of listening to worldly music. Amen. The danger of listening to worldly music. Hindi to popular. Baka nga ako, meron mga nagsasabing Kristiyano kapag narinig itong preaching ko, tumaas sa mga kilay, umismid ang muka, humaba ang nguso, kumbaga, mainis. At yung iba naman, medyo mapangiti. Kasi medyo parang, medyo guilty ako dito Pero pag-usapan natin. Kasi ang goal naman po nito ay hindi naman po pasamain ang loob ng kahit sino o sirain ang araw ng kahit sino. Mangyayari lang ho yan kapag mali ang takbo ng puso mo sa pakikinig. Pero kapag ang puso mo handang magpailalim sa kalooban ng Diyos at sinasabi mo kung anong sabihin ng salita ng Diyos, yun yung makakabuti sa akin. Hindi ko makita logically at hindi ko maramdaman emotionally, pero ang salita ng Diyos ay laging tama. Amen. At hindi nagkakamali. Amen. Kapag ganyan po ang takbo ng puso natin, magkakasundo tayo. Pero kapag hindi, kahit gaano po kalumanay ang preaching ko ngayon o yung aking pagtuturo sa inyo, ay kakabadtripan nyo po talaga ako. So, i-check po natin I hope nakapag-pray kayo bago kayo makinig. Okay? Kasi ang mga ituturo ko po sa inyo ay hindi sa akin. So, danger. Pag sinabing danger, panganib. Tama ho? At sabi ho sa Ecclesiastes chapter 7 verse 5, it is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. Kung magtatapatan lang tayo, kumbaga hindi nyo pa iiralin yung pagiging fan sa inyong mga pinapakinggan. At ang mangingibabaw sa inyo ngayon ay ang inyong pagiging mananampalataya ng Panginoong Hesus. At bibigyan mo ng diin yung gospel, yung kamatayan niya sa krus, yung sakripisyo niya. Makikita mo yung pinupunto ng point number 1 na to, kung gaano to kapanganib. Real talk. Most na mga secular music, regardless ano man ang kanilang genre, are often promotes values, lifestyle, and philosophies. Hindi po yan mawawala na sangkap. Amen. And you know what? Yung values, lifestyle, philosophies na yon, most of the time, ay contrary to biblical teachings. Pag sinabing values, ito yung beliefs ng mga tao, especially may kinalaman sa kung ano yung tama at mali. Kung ano yung mas importante sa buhay na to at hindi. So meaning, pag sinabing values, ito yung
kumokontrol sa kanilang behavior. Pag sinabi naman kong lifestyle, ito yung typical na way of living ng isang individual na tao. Pwedeng grupo, pwedeng kultura. Kasi ang music ay may kanya-kanyang kulturang pinanggagalingan. So, may kultura ng mga puting musicians, meron ding mga itim, meron din pong mga iba pa. Okay? So, philosophy. Pag sinabing philosophy, ito po yung reasonings, understanding sa mga bagay sa mundong ito. Kasama ng nature, kasama ng ating existence. So, dito makikita natin yung mga knowledge, principles, at moral judgments. So, pwede tayong magkaroon ng ganon, values, lifestyle, at philosophy, pero hindi biblical. And as Christians, tayo po ay biblical Christians. Bible believers. At hindi po pwede na merong mas aangat pa sa banal na salita ng Diyos. Nakukuha niyo ho? Kasi kapag may umangat pa sa salita ng Diyos, ay hindi magandang yan, path. Lalo na kung sinasabi mong save ka. Okay? Sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So maging malinaw tayo dyan. Ang linaw ng direktiba ng salita ng Diyos. Huwag mong mahalin ang mundo. Maging yung mga bagay na nasa mundo. Ngayon, if any man, so kasama dyan yung tayo. Tayo mga ligtas. Any man. Lalaking ligtas, babaeng ligtas. Lalaking Kristiyano, babaeng Kristiyano. Okay? Amen. Love the world, the love of the Father is not in him. So hindi pala pwedeng magsama o magsabay. Na mahal mo ang mundo, tapos nasa iyo ang pag-ibig ng mundo, tapos mahal mo ang Panginoon, tapos nasa iyo din ang pag-ibig ng Panginoon at the same time. Kapag minahal mo daw ang mundo, matik. Hindi ka puspos ng pag-ibig ng Ama sa Langit. Nasa iba ang atensyon mo. Hindi po ako may sabi niyan, yung salita ng Diyos. Right. Amen. So, kung merong magtatampo, ay magtampo po kayo kay John, wag po sa akin. Sulat niya po yan Binabasa ko lang. Sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So ito ang reality, mga minamahal. Kung merong isang Kristiyano sa kaligitnaan natin na ididepensa na hindi naman dangerous. Masyado ka lang OA, pastor. Pwede naman makinig ng mga worldly song. O pag-aayangin natin, i-water down natin, secular songs. Okay. Real talk tayo Most po na mga popular na music, kahit anong genre, nagse-celebrate po sila. Tignan nyo po yung lyrics, alisin nyo yung catchy na tugtog at rhythm, makikita nyo po yung lyrics, nagpo-promote ang lust of the flesh. Akala mo tunog love song, pero ang pinopromote sensuality at mga illicit desires. Most of it, nagpo-promote ng lust of the eyes, materialism, worldly beauty, fame. At yung panghuli, yung pride of life. Pag inalis mo lahat ng tunog, tignan mo yung lyrics, ang makikita mo, self-exaltation. Medyo tunog, kumbaga, empowering, uplifting, pero at the end of the day, pag wala si Jesus Christ dyan, at hindi galing sa turo ng Bible yan, meron pa ring patak ng arrogance dyan. So, listening to music that constantly promotes itong tatlong itong aking binanggit
na binanggit sa 1 John chapter 2 verse 16. Yung ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Lahat po yan ay ano? Mga tema ng mundong ito sa musika nila. Nasatel, pero overtly. Kinukondisyon yung ating mga puso. Apo, saan? Mag-desire ng mga bagay sa mundo. Paano kung yung pinapakinggan ko naman, oldies but goodies? Alam nyo, dumating din ako sa puntong paniniwala na inosente yan. Pero alam nyo ho, kung yung singer naman po ay namumuhay sa kasalanan, wala din. Isipin mo, kumakanta sila ng isang bagay na ang musika ay pang asawa nila at pang faithful, pero sila sa totoong buhay hindi faithful. Di ba ang tawag natin sa ganun, hypocrisy? So, why listen to that person? The more you listen to it, sa kanya, him or her, kahit maliit na patak pa din yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin yung maliit na patak ng lason, hindi na lason. O hindi na nakakalason. Kung bibigyan ba kita ngayong umaga ng konting patak ng isang basong tubig na may lason, iinumin mo. Konti lang naman. Wala pong tatanggap sa atin ni isa. So why tatanggapin natin yung ganong katwiran, mga minamahal? It will slowly but surely hinder our spiritual growth. At ang mangyayari, unti-unti tayong makukonform sa world. Hindi na po sa Lord Jesus Christ. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So yung pala ang mahalaga, mga minamahal, kung ano yung good sa Panginoon. Acceptable sa Panginoon. Perfect will ng Panginoon. Hindi lang basta good, hindi lang basta katanggap-tanggap, hindi lang basta kalooban na perpekto. Kailangan may approval stamp ng Diyos. At saan natin makikita yun? Sa prescribed word of God. So yung nakita natin kanina na kapag ang isang music ay may sangkap na lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, hindi po yun good. At hindi rin po yun acceptable. At ang makinig doon at i-download yun at itago yan sa cellphone mo na kunyari, para hindi nagtatago ka na hindi ka nakikita ni pastor, akala mo yan ay okay. Hindi. So, ang bilin sa atin, huwag mag-conform o huwag maging kagaya ng sa mundo. Yung mga diligtas, pinapakinggan nila to everyday. Pagsasakay sa jeep, amen? Pag nagiintay sa cafeteria, o kaya papasok sa trabaho, sa school, nag-gym, di ba? Pangpaboost nila yan Let's do this. Parang gano'n. Pero at the end of the day, hindi po. Worldly music often carries the spirit and message of this world. Kahit nga meron pa silang pa-Jesus dun sa lyrics Pag inosisa mo, very unbiblical. Unbiblical, mga minamahal. At kung araw-araw po tayo makikinig nito, matik, araw-araw din po na imamasahin niya ng utak natin para mamolde doon sa takbo ng mundo. Mafe-feel po tayo ng mga yung mga tinatawag na explicit na lyrics, lalo na kung mahilig ka makinig ng rock and roll music. To worsen the case, rap music. Kasi yung yung maliban dun sa ritmo nila, makikita mo yung yung kultura nila Naka-align talaga yung kultura nila doon Ungodly values. Yeah, for example, sa rap music, lalo nung golden days ng rap, sa panahon nila Tupac Shakur,
Tuturuan ka talaga mag-thug life. Yung kasagsagan ng kasikatan ng Bone Thugs. May kanta yung Bone Thugs na di ba? I'm a weed man. So, hindi ko na po kailangan i-criticize yun Yung title pa lang, self-explanatory na. Right. Kristiyano ka, gusto mo maging sabog? I'm sorry dun sa word, Pero parang hindi ho siya tugma. Parang ba? Hindi talaga tugma. Nakukuha niyo ko? So, ang hirap naman ho mag-renewing ng mind kung sabog ka. Ang renewing of your mind po nangyayari kapag nasa katinuan ka. Hindi ka under the influence of any na drugs. Okay? So, to worsen the case, mahihirapan po ang bawat isa sa atin na ma-discern yung good, acceptable, at perfect will ng Lord kapag tayo po ay lunod sa mga ganito. For example, nagsisimba ka tuwing linggo, Miyerkules, pero yung mga araw at oras na wala ka naman sa church, wala kang ginawa, kundi ito ang pakinggan mo ay umasa ka. Hindi lang isa na mga services, hindi lang dalawa na mga services na attendan mo, wala ka maintindihan. Why? Kasi puno ka nun Doon ka nakatutok Doon ka nakahulma. Now, tapos biglang makakarinig ka ng gantong preaching, ang mangyayari dyan kapag hulmadong-hulmado ka, hulog na hulog ka dyan. Ang iisipin mo, hindi naman ganyan yan. Ayun, matagumpay na si Satanas. Ang OA naman yan. Matagumpay ang mundo. Pinapatunayan mo yung pino-point out ng pinag-uusapan natin ngayon. Gusto ko po kayong bigyan ng babala. Ang music, hindi yan basta-basta lang. Ang music ay powerful. Right. Excuse me. It can influence our moods. It can influence our thoughts. Or should I say, it can manipulate even our decisions and our actions. Napansin nyo ba yon? Pag ang isang kabataan, o kahit sino, kahit medyo may edad na, kapag nakikinig ng music, depende doon sa pinapakinggan niya, nagiging ganun siya. Kapag medyo aggressive, yung tinatawag na music na pinapakinggan niya, medyo aggressive din si kuya, no? Sa damitan, salitaan, sa approach sa kapwa-tao, sa mundo. Tapos pag ang music naman na pinapakinggan niya, puro tunog sayawan, puno ng forma, makikita mo, ganun din siya. So, nakokontrol tayo. Pansinin nyo, kapag ang isang tao, isang kabataan o isang adult, napagalitan, magpapatugtog yan ng music na medyo medyo may rage. Nakukuha nyo? Ibig sabihin, nakokontrol yung thoughts natin. Kaya nga yung iba nagdidesisyon ng mali. Gumagawa ng mali. Naalala ko nung panahon ng My Chemical Romance, daming nagpapakamatay nun. Hindi yun aksidente. Kasi music is powerful. Kaya nga sabi ng Bible, sa Ephesians chapter 5 verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Kapag ang music, mga minamahal, malinaw na nagpo-promote ng violence, rebellion, immorality, drug use, or tinatawag na blasphemy sa salita ng Diyos. Klaro po yun. Dapat gets na natin. Unfruitful works of darkness yon. Yun po yung bili ng Ephesians chapter 5 verse 11. Hindi na po tayo dapat nagtatagal pa. O hindi na po dapat nagtatagal yung playlist na yon sa mga computer natin, laptop natin, at sa mga cellphones natin. Hindi na po. Kasi the more yung nagtatagal, the more tayo nagiging
malalim na partakers of that. As Bible believers, we are called not to partake in such kind of music. In fact, tinatawagan pa nga tayo na maging actively na mag-make ng stand natin against it. Amen. Ibig ko sabihin, hindi na para magalingan tayo sa mga artist. Hindi na para magandahan pa tayo. Or should I say, yung salitaan ngayon, yung maastigan. Hindi po astig yung isang artist o composer na sumulat ng kanta patungkol sa pedophilia o adultery. At ang dami pong kantang ganon. Sinasabi mo, ang ganda-ganda ng kantan to. Yung pala, yung lyrics pag binasa mo, tungkol sa pagtatagpo nila ng palihim. Ano ka ba? Hindi yun maganda. Lalo kapag naranasan mo. And by the way, mga kababaihan, kapag nakakarinig kayo ng ganon na music, tapos babae pa ang kumanta, namumolde kayo na dun din mapunta. Sa kasalanan ng kantang kinakanta nila. At wag na po kayong magulat kung meron sumabog na issue na yung artist na yun, ganon din siya. Nakukuha nyo? Kasi binasa nila yon bago nila i-record. So hindi yun inosente, hindi yun aksidente. Yun ay pinili, mga minamahal. Okay? So, I hope nasa same page tayo, ha? So, direct man, tayong nakikinig o indirect, minsan sa mga jeep, no? Kahit ayaw mo, naririnig mo pa rin, di ba? Hawak mo ang beat. Ako, pagtingin ko, hawak ko ay bills. Okay? Dapat sabihin mo na lang, no? I'm beat. Pagod na ako pakinggan to. Gets nyo? So, alin man sa dalawa, hindi na po tayo dapat maging partaker. Amen? So, engaging in such music na ito, aking sinasabi, passively, man o hindi, pero wala kang ginagawa, ay magiging partaker pa rin yun. Kailangan meron kang gawin. Amen. So, in Ephesians chapter 5, verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart. So, sa verse na to, nakaprescribe po ng malinaw ang uri ng music na dapat nating pakinggan. Na dapat ding regular na pumapasok sa ating pandinig, sa ating tenga, at regular na dumediretso sa ating mga puso at isip. Ano yon? Yung mga psalms, yung mga hymns, spiritual songs. Dapat po, yan na po yung pinapakinggan natin. Kasi naman ang old-fashioned naman ng mga pinapakinggan nyo, pastor, hindi ko maramdaman. So, hindi po natin pinapakinggan ng music para maramdaman sa laman. Right. Ito po ay parte ng ating pagre-renew ng ating mind, ng ating hearts. So, hindi natin kailangan ng mga upbeat na ritmo. Amen. Yun po ay parte ng ating tinatawag na pagpapasakop doon sa salita ng Diyos na kailangan kong mag-transform ng aking isip. Ang goal po ng secular music o worldly music ay libangin ka at umindak yung flesh. Nakukuha niyo ho? So, sana ko makita natin yung pinagkaiba. Amen? Yung target. Kasi pansin nyo, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat yun ay pang old sinful nature. So, ang gusto nating maging buhay, alive, day by day, yung inner man. Yung new divine nature, yung ligtas na ikaw. Okay? So, ito lang yung mga tanging music na dapat nating pakinggan. Pastor, hindi ako sanay. Magandang simula yan. Yung word na sanay. Sanayin mo. Kasi dati hindi ka rin naman nakikinig ng mga music na yon. Sinanay mo din. Ipinasok mo din. So, kaya mo ding ipasok itong tamang music na sinasabi sa Ephesians
chapter 5, verse 19, at ilabas yun dapat ilabas. Okay? So, mga kapatid ha, I hope wala po tayong pagtatalo dito. Amen? So, warning ko lang konti. Baka naman makinig kayo sa mga Christian music na tunog mundo pa rin. May mga ganyan ngayon eh. Okay ha? Hindi ko alam kung yung mga makakarinig nito, kung saan mo makakarating itong tinuturo ko, pwedeng sa YouTube at sa iba't iba pang mga lugar kasi probably ganun mangyari, naka-record po ito eh. So pag in-upload natin, hindi ko alam kung ano magiging reaction ng mga ibang Kristiyano. Pero sasabihin ko pa rin kung ano ang stand ng church na to. Okay? Amen. So, sila kung ano yung stand nila, fine. Walang problema. Kanila yun eh. Pero hindi natin sinasabi na mas better, mas magaling tayo sa kanila. Sinasabi natin, meron tayong standard dito. Amen. Para maingatan yung mga puso't isip natin. Okay? Kahit sabihin mong Christian music pa yan. Okay? Pero ang tunog naman, tunog rock and roll din. Wala din. Ang magiging focus din ng pandinig mo, yung mga ad-libs. Yung tunog ng gitara, ng bass, ng palo, ng drums, wala din. Kaya nga ako sinabi dito sa ating psalms, hymns, spiritual songs. Making melodies in your heart. Hindi po flesh. So, kahit gaano pa katama yung tinatawag na pagtingin mo dyan, hindi po. Nakakuha niyo ho? Amen. So, dapat ko hindi po tunog tunog rap. Dati ako, naniniwala din ako na baka pwede yun, pero ngayon po hindi. Ang nakita ko po, hindi nyo po talaga pwedeng pagsamahin ng tubig at langis. Imposibleng magsama ang kuneho at sawa. Imposible yun. Kung nagbigay na po ng instruction ng salita ng Diyos, standard ng music na dapat natin pakinggan, huwag na po tayong gumawa ng ating mga standard din. At huwag na rin po tayong gumawa ng baka ito pwede. Kasi meron naman po talagang nakalaan na musika para sa atin. So yun po So kahit ang pakilala pa nila ay Christian artist sila, pero iba po eh. Maano mo naman yan madidiscern mo naman eh. Right. Amen. Kapag ang target na ay yung indak ng laman, iba po yan. Kaya mga kapatid, I challenge every one of us na kung may ganito pa rin tayo sa ating mga laptop, sa ating mga cellphone, I encourage everyone, burahin na po natin. Amen. Hindi mo kailangan ng isang musika na pampa-uplift pag nandun ka sa gym na, let's do this! Hindi nyo na po kailangan yan. Maniwala po kayo sa akin. Ako nga po, hindi ko po tinataas yung bangko ko, ikukwento ko lang Kukwento ko lang, kwento lang. Dati yan din ang akala ko. Pero mali pala yung akala ko. Pwede ka palang pumunta ng gym, mag-training, na ang pinapakinggan mo, preaching. Hindi pa yun music Hindi pa yun yung psalms, hymns, spiritual songs. Ang pinapakinggan ko po ay preaching. Nakukuha niyo ho? At maganda po yung resulta doon sa mga ginagawa kong ensayo. Nakikita ko yung sarili ko, nag-ensayo ako, humuhusay ako, pero wala yung feeling ng angas. At yun naman tayo bilang mga Kristiyano, natututo tayo everyday kung gusto natin. Right. Kasi ang growth naman po ay hindi naman po yan nahuhulog na parang bayabas eh. Dapat kung ano yung narinig mong salita ng Diyos, kailangan maging doer ka rin. So, from now on, bawat papasok na music sa tenga mo, tenga natin, dapat yung meron tinatawag na solemn. Yung tipong regular na hatak sa atin, palapit sa Panginoon. Hindi yung bubuhayin yung indak ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life.
So, kung meron pong ganyan pa sa atin, I encourage everyone sa atin, i-crucify na po natin sa cross ng ating Lord Jesus Christ, yung tinatawag na ating carnal music era. Alisin na po natin yan. Kasi hindi naman po talaga kasama yan sa Christian life natin. Amen? Number 2, the desolation of listening to world's motivators. Inuulit ko po, the desolation of listening to world's motivators. So pag-usapan po natin itong bagay na ito kasi ito po ay pasok na pasok sa ating panahon. At lagana po ito. At marami hong tao ang hulog dito. Hindi lang po basta mga tao, hindi lang po mga unbelievers. Kung mag-aaminan tayo, maraming pong mga nagsasabing mananampalataya ang nasa snare na ito. So, tignan po natin sa Colossians chapter 2, verse 8. Colossians 2, verse 8. Sabi ho dyan, beware, mag-ingat, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, sino ang nagsasalita? Apostle Paul. Saan natin makikita? Sa banal na salita ng Diyos. Anong sabi niya sa mga mananampalataya na nakatira sa Kolose? Mag-ingat. Saan? Sa kahit sino mang tao na pwede daw i-spoil o nakawin tayo gamit ang mga philosophy, mga vain deceit, o yung mga tradition ng men, mga rudiments, o yung mga bagay na kultura ng mundo, turo ng mundo, pero hindi alinsunod kay Kristo. Excuse me. Gusto ko pong bigyan ng diin. Kristiyano tayo. Mananampalataya ng Panginoong Hesus. Yung kaligtasan na meron tayo, yung katiyakan ng pagpunta sa langit o yung eternal security natin ay galing po sa Kanya. Which means, yung Christian life na meron tayo, hindi po atin yan. Siya po ang nagbigay sa atin yan. Property niya po tayo na nakapaloob sa Christian life na yan. Kaya nga ako, dapat tayo ay naka-crucified sa Kanya at sa person ng Lord Jesus Christ. Kaya nga ako, ang sabi dun sa tema natin ngayong taon is, not I, but Christ. So, palagi nating bibigyan ng pakundangan sa Christian life na ito ay hindi yung mga gusto natin, kundi yung person ni Kristo. So, anything gaya ng music or anyone, any man na magiging hadlang para masunod natin yung kalooban ng Ama sa Langit at masundan yung tinatawag na likeness ng ating Panginoong Hesus ay hindi ho dapat manatili. Wala ho dapat na kasing timbang ang Panginoon sa buhay natin. Dapat ho siya ang number 1 at ang pinakamatimbang. Yeah. Ngayon, inuulit ko, anything, anyone, hindi ho pwedeng mas umangat sa Kanya. Ang mga unbelievers, kahit gaano pa ho charismatic yan, o kasimingly wise sa pagsasalita, sa mga bagay na may kinalaman dito sa lupa, tandaan nyo ho, may sasabihin at sasabihin po yan na kontra sa sound doctrine ng Holy Bible. Kahit gaano pa kaganda ang approach niyan at pagkasalansan ng kanilang mga dialogo, huwag nyo hong kalimutan, ang unsaved mananatiling unsaved at mananatiling pangmundo ang kanilang mga turo. At most of the time, kung hindi tayo magiging mindful sa ating pinapakinggan at magpapaka-hook ka lang sa kanila,
ilalayo ka niyan sa teachings at example ng tagapagligtas mo. Ngayon, it's between Jesus Christ and that motivational speaker. Hindi sa pangahatol, Sinasabi ko lang po yung aking obserbasyon. Meron hong mga content creator na meron naman pong mga sense yung mga pinagsasabi nila. At kahit sabihin mo pa na yung mga sinasabi nila ay panlupa, hindi naman ho nasasagasaan yung doktrina ng Bible at hindi naman tayo nagkakasala sa ating Panginoong Yesus. Pero, most na mga ganon, wala masyadong subscribers at wala masyadong followers. Ang namamayagpag po at pumuputok ang mga subscribers at followers, most of the time, yung mga malayo ang mga pinagsasabi sa tinuturo ng Bible sa atin. Hindi ko maintindihan, hindi ko po masasabi sa inyo kung bakit ganun yun ka-attractive in details, pero isa lang ang alam ko, dahil nandito si Satanas. Siyempre, hindi naman niya ipopromote yung mga YouTube channel na may kinalaman sa Holy Bible, lalong-lalo na sa Lord Jesus Christ. Ang ipopromote niyan at pasisikatin niyan, siyempre, yung mga anak niya. Okay? So again, hindi po ako nangahatol. Obserbasyon ko lang. Ito po ay aking tinatawag na komento. So lahat tayo, meron tayong komento. At meron tayong rights sabihin yung nakita natin. At ngayon po ako ay nagsasalita sa perspective ng isang mananampalataya at lingkod ng Diyos. Hindi po basta tao lang. Amen? So, sa aking mga napansin, sa simula, pag makikinig ka sa kanila, parang inosente. At the same time, parabagang helpful. Pero lagi po natin tatandaan, minsan nakakabulag yung regular. Para ho yan dun sa napanood ko na series kagabi sa Netflix, yung The Worst Ex Ever. At lahat po ng mga babaeng biktima, lagi nilang nakikita sa simula pa lang yung red flags. Pero bakit hindi sila makaalis? Kasi in love sila. Nakukuha nyo ho? Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Pag napunta tayo sa maling papakinggan na tao, habang nakikinig tayo, nakikita natin, uy, kontra yun sa salita ng Diyos. Pero, nakikinig ka pa rin anyway. So, ano nangyayari? Lumalalim ka doon, nahuhook ka. Later on, makikita mo, nasa isang lugar ka na hindi maganda. Doon po, sa aking napanood, doon sa Worst Ex Ever, basag-basag po yung mukha ng mga babae. Kung iampas sila sa sahig, at ibalibag sila ng mga lalaki. Yung mga lalaki, ang gagwapo Meron nga doon, isa nakakulong na Ang daming tumatawag at sumusulat sa kanya ng mga sweet messages. Yung iba nga nagpupundo pa para makalaya sila. So ito mga narcissist na ito, ng mga lalaki na ito, ginagamit nila yung good looks nila at charming nila. Ganon din po sa lupang ito. Itong mga nagsasalita na ito, mga minamahal, o tagapagsalita ng mundo na ito, lagi silang merong good-looking na nakahain na mga topics at salitaan sa harapan mo. At marami hong fall in love, marami hong nahuhook na mga kababayan natin. Hindi lang mga unsaved, pati mga believers. Kaya binibigyan ko na ho kayo ng babala. Kasi ito po yung mga hindi kinikwento ng mga miyembro. Na na mga inputs na pumasok sa kanila. Kaya ngayon, later on, pag tumagal na sila doon, kakakinig nila, kaaway na nila si pastor.
kaaway na nila yung miyembro. Di ba ganun na nangyayari? Doon sa mga parents nagsasabi, hindi ko gusto yung lalaki na yan. Iba ang tingin ko sa lalaki na yan. So anong gagawin ng anak? Ipaglalaban ko. Later, uuwi din sa magulang, buntis. Tama? Okay. So, sana ho, yung konting paliwanag na yon naging makabuluhan. Okay. So, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, anong sabi? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So, tinatanong tayo ng Biblia, meron bang pagsasaluhan o fellowship sa pagitan ng matuwid at hindi matuwid? Ang sagot, wala. Meron bang communion ang liwanag sa kadiliman? Ang sagot din po, wala. Pero makakita ka ng mga ganito. Saan? Sa pamamagitan ng malalim na pakikipagrelasyon, pakikipagkaibigan, at pakikipagpartnership. At itong talatang ito, sinasabihan tayo, be not unequally yoked. So huwag kang gagawa ng malalim na samahan sa isang hindi naman mananampalataya, hindi Kristiyano. Sa lahat ng levels na binanggit ko kanina. Ito man ay friendship, o partnership, business, etc. Why? Kasi hindi ho yan magiging maganda. Sa umpisa lang po maganda yan, pero later on disaster yan. Bible po nagsabi niyan. Amen. Anong kinalaman yan dun sa pinag-uusapan natin? Sa point number 2 na? Ano yung point number 2 natin? Sige, paki-flash nyo po para maalala ng mga... So, saan papasok yung desolation of listening to world's motivators? So, gusto ko po ipaliwanag sa inyo. Habang itong talatang ito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 ay patungkol doon sa tinatawag na deep partnerships. Hindi po ibig sabihin hanggang doon lang yan. Pwede po yung tumawid, yung prinsipyo na yan, o mag-extend doon sa tinatawag na spiritual and intellectual influences. Diyan na po papasok yung mga pinapakinggan natin. Okay? Hindi lang basta pinapakinggan, kundi actively na pinapakinggan natin. Ibig sabihin, pinipili natin. Sinasadya nating pakinggan everyday. Na kung saan na-absorb natin yung kanilang philosophies. Ang nakakalungkot lang dito, at the same time nakakatakot, nakasubscribe ka at nakafollow ka sa isang unbeliever. Na ang primary source ng kanilang truth at motivations, hindi po Holy Bible. Logically, practically, umuoo tayo. Tama ho? Nangyayari? Pero hindi natin maaalis, scripturally, hindi. At sabi sa atin ng Biblia, hindi tayo namumuhay sa tinapay lang. We walk by faith. And most of them, hindi ganon ang lifestyle nila. Okay? So, anong mangyayari? Ang mangyayari po sa atin, hindi natin namamalayan, kahit nakalantad na yung mga red flags, kumukuti-kutita pa, nakakapag-take advantage to sa atin. Si Satan, gumagawa na siya ng kanyang atake. Nagkakaroon na ng nagki-create na ito ng unequal yoke sa atin. Kasi lagi natin silang pinapanood at lagi natin silang pinapakinggan. Tandaan, inuulit ko, ang tenga, pandinig, yan po ay gateway sa ating mga kaluluwa. Kaya anong resulta? Unti-unti, hindi natin namamalayan, pero nangyayari, yung tinatawag na worldview nila ay naipapasa na po nila sa atin. At hindi mo nakikita na yung dating hindi ka nagagandahan na uri ng pamumuhay, unti-unti na nagiging attractive sa'yo. May isang babae ho doon sa aking napanood na dokumentaryo. Siya ay OC.
Hindi siya marumi sa bahay. Talagang organized lahat. Pero nung naging kasintahan niya tong lalaking ito, alam mo kung saan siya nakatira? Sa sobrang dumi na flat or apartment. Nung nakita yun ng mga friends niya at parents niya, hindi sila makapaniwala na makakayanan niyang tumira doon kasi nga OC siya. So ganun din po ang nangyayari sa atin habang nakikinig tayo sa mga to. Yung mga ayaw mo as a Christian, kasi alam mo kontra sa salita ng Diyos, at magiging kahihiyan sa harapan ng Panginoong Yesus natin na ayaw mo gawin, pero kakakinig mo, yung basura ng mundo, pumapasok sa'yo. Kumbaga, nagiging normal na sa'yo yung darkness, yung unrighteousness. Why? Kasi regular listener ka. In short, blinded. Isang Kristiyanong bewitched. Ngayon, kapag nag-preach si pastor, kahit gaano pa yan kahinahon, o lalo na kapag hard preaching at expositional preaching, diyan ka na ngayon makakita ng mga Kristiyano na negatibo na ang takbo ng isip. Meron ng galit, meron ng inis, di ba? Tapos magkikreate na yan ng tampo. Pero syempre, hindi nila yan aaminin. Katulad po dun sa napanood kong series ulit, kahit binubugbog na sila, hindi nila sinasabi sa pamilya nila. At maraming Kristiyano, bugbog sarado na sa mga world's motivators na ito, umiiyak na yung kaluluwa, wala nang basa-basa ng Bible, wala nang pray-pray, wala nang fasting-fasting, wala na talagang private worship. Hindi nila masabi kasi mabubuking sila eh. Kaya ngayon, ampasan ng sisi sa likod ng pulpit o kahit kaninong miyembro. Mga minamahal, pag winawarningan po kayo, makinig kayo. Kasi doon sa series na napanood ko, may isa doon, ex nung isang lalaki, winawarningan niya yung isang babae. Siya yung nauna eh. Humiwalay siya. Tapos napunta yung lalaki doon, tinatawagan niya, hindi nakikinig yung babae. Alam mo, nagmukha siyang unicorn. Nagkaroon siya ng malaking bukol dito. 2 pasa. Oh. Alam mo kung nakinig siya, hindi magiging ganun. Nakakatawa, di ba? Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, di siya nakakatawa. Right. So in Proverbs chapter 14, verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof, the ways of death. Influencers, motivational speakers, or TV hosts, kahit yung mga DJ sa radyo, anyone who operates outside of the Lord Jesus Christ, pwede silang mag-offer ng mga advices. That seems right. That seems right. Appealing sa ating tinatawag na logical thinking, practical thinking, at yung pinakasagad pa nga, promising for success, happiness and fulfillment. In short, masarap pakinggan, hindi mahirap i-embrace. Kaya ang tenga, bukang-buka. However, if their counsel does not align sa tinatawag na Holy Word of God, at hindi po naka-align doon sa tinatawag na person ng Lord Jesus Christ, at hindi tayo nililid nun closer sa ating Savior at Panginoon, ibig sabihin, they are ultimately leading you to your spiritual desolation. Isang path away, palayo sa perfect will ng Diyos. Doon po sa napanood kong series, yung mga lalaki doon, napakagaling sa simula. Ilalabam ka talaga. Sipin mo yung isang lalaki doon, dumadating sa harapan ng bahay niya, sangkatutak ang grocery. One time, nagpunta sila sa mall, meron lang siya na ituro na ganda, hindi naman niya bibili. Kinabukasan, kumatok yung lalaki, nandun na. Talagang head over heels ka doon. Very romantic. At the same time, very pogi yung lalaki. Pero,
Yun din yung dahilan kung bakit siya may bukol na sobrang laki at ginawa siyang Dalmatian. Nakukuha niyo ho? So, sana ho, makita natin, ang atake ni Satan, laging walang sungay. Kasi nga naman, pag nakita mo nga naman, nakalabas yung dalawa niyang sungay, walang attraction doon, walang paglapit. So, inuulit ko ha, kahit gaano pa kaganda ang counsel nila, kahit gaano ka-logical, ka-practical, kung hindi naka-align sa banal na salita ng Diyos at nilalayo ka sa person ng Savior at Lord natin na si Jesus Christ, ay nililid ka niyan sa spiritual desolation. Mapupunta ka sa ilang. Ito kalaban namin mga pastor eh. Ito yung kalaban naming mga pastor. Yung mga kawal ng Panginoon sa Ebanghelyo, kalaban namin to eh. Ang lakas ng hatak nito. Isipin mo ha, pag nagtuturo ako ng ganto, nagpipreach ako ng ganto, yung mga Kristiyano nakatitig lang. Pero pag doon sila sa screen nila, oo nga, tama. Ganun ang reaksyon. May kita mo doon kung sino nakakuha ng isip mo at puso mo. So, dapat pala, ngayon pala nakikita mo na. Diba? Nakikita-kita mo na kung sinong i-unsubscribe mo. Tsaka i-unfollow mo. Kaya nga sa Colossians chapter 2 verse 8 nagbabala ang salita ng Diyos, di ba? Beware lest any man spoil you. Ibig sabihin ng spoil, mga minamahal, nanakawang ka. O kaya, ikaw yung nanakawin o yung kidnap sa panahon natin ngayon. Tama ba yon? Magiging attorney? Tama naman, di ba? So, dinudukot ka. So, pag dinudukot ka, nilalagay ka sa ibang lugar. Kapag ninakaw naman, mula sa lugar na to, napupunta sa ibang kamay, sa ibang lugar. So, ganun po ang gagawin sa atin ng kaaway. Ganun po ang gagawin sa atin ng mga secular o worldly na mga speakers na to. Unti-unti tayong ililipat ng lugar. At ililipat ka nila ng blindfold. Di ba ganun pag kinikidnap, tinatakpan yung mata para mahirapan kang makabalik at di mo malaman yung daan pabalik. So mga minamahal, mag-ingat tayo ha. Baka akala mo nakikinig ka lang, like ka pa ng like, comment ka pa ng comment. One time meron ako nakita doon sa Facebook, sabi bakit daw umaalis ang mga miyembro sa church? Sumagot ako ngayon kasi wala siyang ginawa kundi sisihin yung mga pastor at yung mga miyembro. Sabi ko, let's be fair. Hindi naman lahat ng umaalis sa church ay victim. At hindi porkit nagpaawa, victim. Kaya kailangan po prayerful tayo at discerning tayo sa kausap natin. Why? Kasi doon sa napanood kong series, ang galing nila lahat umiyak, yung mga pogi. Galing. Kahit kitang-kita na yung ebidensya, may bukol, may 2 pasa, ang galing nila umiyak. And by the way, naniniwala sila na totoo yung sinasabi nila. Mga pathological liars. Alam mo ba, nung nandun sila sa loob ng korte, yung babae pang biktima ang hindi makatingin, siya titig na titig. Yung lalaki. So, kung babase ka lang sa mata, di ba, na parang lumang kasabihan na ang di makatingin, siya nagsasabi na totoo, sa pagkakataon na yun, hindi yun totoo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kahit yung humanap ka ng pangit ni Andrew E., na yung mga pangit daw din ang luloko, kahit ngayon, hindi na yun totoo kasi mga pangit din ang luloko na ngayon. Same is true sa gawain ng Diyos. So, hindi po lahat ng aalis ng church ay victim. Hindi ko po sinasabi na malinis ang kamay ng mga nasa likod ng pulpito at the same time, yung ibang mga membro, nangyayari din yon. Pero not all the time at hindi pwedeng sila lang. Kaya mahirap makinig sa isang side ng storya. Kaya tayo binigyan ng 2 tenga. Kaso, ang problema sa atin, kung sino unang magsumbong, yun na ang totoo. Tapos later on, doon ka rin mapapahamak. Doon po napahamak yung babae na may bukol, na may 2 black eye, na muntik siya mamatay. Buti lang nakatakbo siya. Okay? By the way, yung lalaki na yun, sumali siya sa contest na 90-day
fiancé, dun sumali yung ano eh, yung nagsabing, you're so rude. Yung familiar na meme na yon, yun po yun. Andun yung lalaki na yun. Yung psychopath na yun. Andun siya. So, anong ibig mo sabihin, Pastor? Ang gusto ko po makita yung katotohanan, listening uncritically to such voices can spoil us. Can spoil a Christian. Unti-unti, marireplace na po yung gospel. Unti-unti, marireplace yung sound doctrine ng Bible. Mapapalitan ng humanistic ideas na maglilid po sa atin away from simplicity ng power ng gospel at person ni Christ. Wala pong isang babae doon sa series na worst ex ever ang kasama ang pamilya nila. Lahat ng mga lalaking yun, lagi inilalayo yung mga babae sa pamilya nila, kaibigan nila, ina-isolate, kinakandado. So, ganun din po ang gagawin sa inyo ng mga ganito. Ma-isolate ka. At i-isolate ka ni Satan na ito lang ang papakinggan mo every single day, every single night. Hanggang hindi na lumilipas yung araw mo na hindi mo sila pinapakinggan. Isipin mo, nilalayo ka sa Panginoon. Tapos, ikaw pa mismo nagkiklik ng paglayo sa Panginoon. I hope and pray, mga minamahal, na makita nyo ito ay emptiness. Ang dulo. Dryness. Kumbaga sa isang lalaki, isang babae, napunta ka sa maling kamay. Akala mo napakabait. Akala mo napakahinahon. Akala mo talaga pang mister at wife material. Hindi pala. Kaya nga ako, di ba, binigyan ko kayo ng babala doon sa camp natin. Na kapag kayo ay may magugustuhang lalaki o babae, ito ay galing sa lesson ko na Jezebel Spirit. Huwag muna kayong mag-chat. Huwag kayong mag-text. Huwag yung iparamdam o ipakita na may gusto kayo. Bakit? Kasi yung lalaki at babae na yan, kahit churchgoer pa yan, hindi mo alam kung talagang Christian yan. Lalo na kung yung kaanuhan mo, kachatan mo o palitan mo ng text o katawagan mo taga-ibang church pa. Hindi porket nagpakilalang Christian siya. Alam mo kung anong maganda gawin? Kaysa iparamdam sa kanya na type mo siya, ipaalam yon at maging regular ang pag-uusap nyo at sabi mo, nakiklik kami, you pray first. Pray first. Mag-ayuno ka, mag-fasting ka. And ask the Lord, is this the man? Ito ba yung babaeng yon? Ito ba yung makakasama ko? Kaya nadadali yung iba. Alam niyo bakit? Kasi pinakita mo, gusto mo agad. Pag sinabi mo na, mag-iiba na yan. Siya na magiging pinaka-perfect na tao sa balat ng lupa. Lahat ng mga ikaka-turn off mo, hindi niya na ipapakita. And sadly, sa mga Baptist church o mga Christian churches, lagana pa rin yan. How much more sa pinapanood mo lang sa screen? Akala mo, pastor. Pero kung hindi ka masyado malalim sa Bible, makikita mo human philosophies. Si Joel Osteen, isang kilalang preacher. Pero para sa akin, hindi siya preacher. Siya ay motivational speaker. At hindi siya nagtuturo ng gospel. Ang tinuturo niya ay prosperity gospel, another gospel. Alam mo, pag nakinig ka sa kanya, mahuhook ka talaga. Ang galing. At the same time, hindi ka lang magagalingan. Magagandahan ka. Kasi ang kanyang ministry na hawak, sobrang laki. Ang gaganda ng upuan, hindi kagaya dito. Anong tawag niyo sa upuan natin? Mga monoblock na plastic, no? Namumurahin. Yan yung upuan kapag may lamay, di ba? Real talk. Hindi siya very attractive and very promising. Tapos yung lugar na kinalalagyan natin ngayon is masikip. Kumbaga, ito ay uupahan lang ng dalawang bagong kasal at na may isang anak. Hindi to pang congregational type. Pero pag nakita mo yung sa kay Joel Osteen, sobrang laki.
ang gaganda ng sasakyan nila sa gawain na yon. Siya, ang gaganda rin ng mga sasakyan niya. Meron pa silang mga, if I'm not mistaken, meron pa siyang sarili niyang jet. If I'm not mistaken. Ang dami rin bumibili ng kanyang books. Pero mga minamahal, barren, empty, dry. Siya ang patunay na meron tinatawag na famine in the land sa Christianity ngayon. Kapag ikaw ay nahook sa kanya, spiritual desolation ang pupuntahan mo. How much more, yon may pa-Bible pa. How much more, yung literal, na isang vlogger, influencer, TV host, DJ, o yung tinatawag na motivational speaker na walang Bible. Do you think ilalapit ka niyan sa Lord Jesus Christ? I don't think so. Kaya if I were you, magiging masakit yan sa iyong laman na nasanay na makinig sa kanila. Pero I encourage everyone, unsubscribe mo na yan. Unfollow mo na yan. Sa umpisa, maganda mga pinagsasabi niyan. Pero later on, makikita mo, mayroong mga biruan na sensual, may mga comment na tunog manyak na. Hanggang sa nagiging, nasasanay ka, pag tumatagal, nakikitawa ka na rin doon sa green jokes nila. Lahat po tayo na biktima niyan. Pero it's about time po, dahil sa tema nating crucified, di ba sabi, yung buhay na ipinamumuhay ko na ngayon sa lupa, hindi na sa akin, kay Kristo na. So, tama na. Tama na. Lahat naman tayo, dumaan tayo sa pagiging unsaved, di ba? Amen? Alam na natin. Dumaan din tayo sa pagiging baby Christian. Tama ho? Carnal days. O baka iba nandun pa. At kung nandun pa, gusto ko marinig mo to. At yung iba nga, naranasan pa mag-backslide eh. Nakikita na natin lahat ng signs bago bumalik ang Lord. Kausapin mo yung sarili mo, natikman ko naman dati yung lechon, okay na. Tama na. Gawin mo na yung mabuti. Ayaw naman nating datnan tayo ng kamatayan at lalo yung mas nakakaya ng Panginoon. Nasa kasagsagan ng nakikinig tayo sa world's speakers o motivators kaysa sa salita niya. Huwag mong gawin para kay pastor. Bagamat maganda yung tinuturo ko, nasa Bible, huwag mo rin gawin dahil yun ang conviction ng church na to. Bagamat tama din yun, kasi yung conviction natin galing sa Bible. Pero higit sa lahat, gawin mo para sa Panginoon. Amen. Amen? So, let's do it for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen? Sana, pag naghiwalay tayo, nitong service natin, unsubscribe mo na, unfollow mo na. Makinig ka na lang sa preaching. Pag nagsawa ka sa preaching namin, pakinggan mo na lang yung Bible mo. Di ba, yung Bible may audio naman yon. I-audio mo na lang yan. Kaysa makinig ka sa kanila. Pastor, medyo naninibago ko Ganun lahat sa umpisa hanggang masanay ka. Di baling masanay, ito ay doon sa not I but Christ, kaysa naman wala na si Christ. Okay? Amen? May naabot ba tayo dito? Amen. Number 3. So tapos na po tayo sa point number 1. Yung tinatawag na the dangers of listening to worldly music. Kakatapos lang din po natin sa number 2, the desolation of listening to world's motivators. Ang pangatlo po natin is the deliverance that comes from listening to God's holy word. Deliverance that comes from listening to God's holy word. So ito po. Ito po yung pinaka-cure. Ito po yung antidote. Para ko makawala po tayo sa addiction sa worldly music at pagkahook sa world's motivators. God's holy
word. Pero kailangan maging maingat tayo. Kaya dapat alam natin yung Bible natin. And I believe itong church na to, na ituro naman natin kung sino yung mga dapat pakinggan at hindi dapat pakinggan kahit may hawak pang Bible. Okay. Romans chapter 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So yung good na yan, hindi yan good lang sa mata ng tao. Hindi lang yan acceptable sa mata ng tao. Kundi saan? Sa Panginoon mismo. Kaya nga perfect will yan. So ano ang cure at antidote? Salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na banal. Ano yon? Hard preaching, expositional preaching. Ano ba yung hard preaching? Pag sinabing hard preaching, it is the type of preaching that does not compromise truth. Ito yung preaching na rinireprove yung sin, rinirebuke yung error, nagwa-warning ng judgment, tinatawagan yung isang mananampalataya na mag-repent at i-apply yung standard ng Diyos at dumiretso ito sa puso at maging doer siya nito kahit uncomfortable pa yung naririnig niyang salita ng Diyos. Yun po ang hard preaching. Hindi ito yung parabagang preaching na winater down, pinagaan para walang masaktan. Hindi po. Ito po yung preaching na kapag narinig mo, magiging uncomfortable ka talaga. Masasaktan ka talaga. Iindahin mo talaga. Iisipin mo talaga siya hanggang pag-uwi. Ngayon, nasa iyo na lang kung magiging tama ang takbo ng isip mo at puso mo. Kung magiging humble ka or hambog ka. Kasi ang preaching na to, ang goal talaga ay hindi mag-compromise sa truth. Kung ano yung sinabi sa Bible, yun yon. May masasaktan man o wala. For example, kung meron tayong bisita na ongoing sa kasalanan ng pangangalunya, pakikiapid o adultery o pangangabit, hindi po natin siya iilagan kasi nandyan siya. Lalo pa nating babanggitin. Nakita ko nga doon sa comment sections One time nagbabasa ako Ang tawag ko sa mga ganyang pastor yung patama preaching. Hindi ko po kinontra kasi pagtatama preaching po. Tama. Ang gusto po kasi ng mga tao ngayon, God is love. Love, 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 love. Ang nakakalimutan nila that God is holy and His love is holy. Hindi yan katulad ng love ng isang tao lang na makasalanan. Pwedeng hindi holy at pwedeng sana wag mahuli. Nagigets nyo ho? Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo pwedeng iwalay sa kabanalan ng Diyos. Kasi yan ang pundasyon yan. So hindi po natin pwedeng i-compromise. Ako po hindi ko pwedeng i-compromise siya. Kasi kapag ganyan na po ako, hindi na po ako pwedeng tawaging preacher ng Panginoon. Hindi na ako gwardiya sibil ng Ebanghelyo. Hindi na po. So, yan ang hard preaching. Rinireprove ang sin. Ano bang ibig sabihin ng rinireprove? Kinokorek yung kasalanan. Hindi kinukonsinte. So, rinirebuke yung error. Kumbaga, sinasawata. So, kasi pag rinirebuke ka, sinabihan ka. Pag rebuke na, medyo mabigat na yon, pinagalitan ka na. Kaya makakarinig ka ng hard preaching, nakala mo yung pastor, kala mo galit. Hindi po siya galit doon sa person. Galit siya doon sa dapat kung saan siya magalit. Kasi dapat po, kung ano yung hate ng Lord, hate din natin. Okay? So, nagbababala din po sa warning. Kasi kapag may sin, may error, may judgment. Ito po, hindi na to familiar ngayon ang nangyayari po, pag nagbibigay kami ng mga babala ngayon, ang sinasabi, nananakot ka, pastor. Dapat ang tinuturo mo, theology, hindi takotology. Hindi po. Hindi po kami nagtuturo ng pananakot lang. Sinasabi po namin na merong nakakatakot na konsekwensya at kahinatnan ang kasalanan. Right. Kasi ang banal na Diyos, pananagutin niya yan. Amen. Amen. Di ba sinabi natin na nakaraan, nung pinag-usapan natin yung lying,
Yung may kinalaman sa kasalanan ng dila. Sabi niya, walang makakatakas na sinungaling. Amen. Lahat mananagot. Kailangan namang iwasan natin yun. Yun ang sabi. Right. Pag pinagaan natin yung winater down, nagsinungaling na tayo nun. So, mamimislead yung mga tao. Kasi kinonceal mo yung truth. Lalo yung mga key facts. Nakakuha nyo ko? So, ang goal is, bago pa bumagsak yung judgment, ang hard preaching, hatakin pabalik sa repentance o pagbabago ng isip yung isang makasalanan o lalo na yung isang Kristiyano. At i-apply niya yung dapat niyang i-apply. Amen. So, yun po ang hard preaching. So, yun po ang pamalit natin. Makikita nyo po, pag merong isang nakikinig ng worldly music dito sa church na to, tapos hindi na nahihiya, no? Aakyat dito, tapos mag-i-earpads pa, tapos kakanta-kanta pa siya. Tapos merong nag-preach. Kahit hindi si pastor, sabihin natin, si Preacher Mark nag-preach against it. Tapos si Preacher Mark parang nanggagalaiti. Talagang may diin yung pagpipreach niya. Ay, wag po tayo magalit sa kanya. Ang tawag po doon ay hard preaching. Kasi baka meron ng nagturo na wag nang makinig, tapos hindi ka pa rin nakikinig. Kumbaga, nireprove na sa pagtuturo Hindi ka makuha sa pagre-reprove. Doon na tayo sa rebuke. Mas madiin na. Parang sa magulang. Di ba, sasawain ka ng magulang, ganito yung reprove. Huwag mong gawin yan, huwag ka makulit. Tama? Pero kapag hindi ka pa rin nakinig, parang ganito yung rebuke. Meron ng palo, meron ng madiin ka maririnig. Tapos yung judgment, talagang tatamaan ka na. Hindi naman ibig sabihin nung gusto kang paluin ng magulang mo Nilagay mo siya sa sitwasyon na yon kasi di ka nakikinig. Amen. At the same time, ganun din ang gagawin ng Diyos sa'yo. For example, tapos na sa paulit-ulit na pangre-reprove, tapos na rin sa paulit-ulit na pangre-rebuke, yung Diyos na ang kikilos sa'yo. Ang nakakatakot dyan, yung kapag hook na hook ka dun sa worldly music, hook na hook ka dun sa tinatawag na worldly motivators, ang iisipin mo, wala naman Napansin niyo yung mga magulang pag mamamalo? Hindi ka patatamaan dun sa nakaredy ka na part ng katawan mo. Patatamaan ka dun sa open. I hope hindi ganun ang mangyari sa'yo sa kamay ng Panginoon. Ako naniniwala ako dun sa narinig kong preaching dun sa camp natin, may paluan. Hindi uso yan, yung preaching na yan, chastisement, pero may paluan. Hindi na muna kailangang mangyari pa yan sa'yo, napanood na natin, narinig na natin yan sa iba, wag natin tong gawin. Mas gusto ko na yung hard preaching kaysa sa hard palo. Okay? Ano pa? Expositional. Expositional preaching is the type of preaching na kung saan ini-explain yung scriptures in full context. Ibig sabihin yung literal na nilalaman ng kapitulo, ng verses, at ng buong book. So dito dinideklara yung buong counsel ng Diyos. From there, maa-unfold yung exact na meaning ng Word of God para magkaroon ng tinatawag na matapat na application. Okay? So hindi po mangyayari yung nag-aano tayo, namimili lang tayo kung ano yung gusto natin. Kung ano yung pleasant, kung ano yung popular na verses, yun lang ang ipipreach natin. Etong dalawang preaching na to, lalo na tong expositional preaching na to, ito ang pinakamagandang klase ng preaching. Pero alam niyo po, itong dalawang preaching na to, yung hard preaching, yan ang kinayayamutan ng mga Kristiyano ngayon. At itong expositional preaching, yan po yung kinaaantukan ng mga Kristiyano ngayon. Maraming mga nagsasabing Kristiyano ngayon, ang gusto nilang marinig, puro topical, yung pabor sa kanila, puro blessing, hindi po tama yon. At most ng mga ganong preaching, hindi po yan nag-i-exist sa isang preaching na merong hard at expositional preaching. Kaya nga marami lumilipat sa mga watered down na churches na merong mga watered down na preachings. I hope hindi po kayo ganon. At wag po tayong maging ganon. So, itong dalawang ito po ang only true na cure or antidote sa worldly music, yung mga worldly motivational speakers, and even sa mga carnal Christians. At doon sa mga backsliders. Kapag ikaw po ay laking
hard preaching at expositional preaching, mahihirapan yung mga karnal at mga backslider na hatakin ka palayo sa Diyos. Hindi ka nila magagawang paalisin sa church na kung saan ka nilagay ng Panginoon. Nakukuha nyo ho? Kahit ano pang mga kinikwento nila, hindi ka makikinig. Why? Kasi ito grounded ka dito So ito po ay both na vital para sa healthy na Christian faith. Kumbaga, pivotal sa pagiging good and faithful servant natin. Itong dalawang ito. So kapag ang isang church ay walang hard preaching, walang expository o expositional preaching, I suggest, kailangan mo umalis sa church na yon. Kung mas mahaba pa yung kantahan, kaysa sa hard preaching at expositional preaching, at halos parang devotional na lang, yung kanilang pagpipreach sa salita ng Diyos, hindi yan makakatulong sa mas malalim na relasyon mo kay Kristo. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang 4, preach the word, be in instant, season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Sabi kay Timothy, isang batang pastor, sinasabihan siya ni Pablo, preach mo yung salita ng Diyos. In season, out of season. Napapanahon man, gusto man nila, o hindi napapanahon, o ayawan man nila. Sabihin mo pa rin yung correction, i-reprove mo pa rin. I-rebuke mo pa rin, matanggap man nila o hindi. So, exhort, preach with all long-suffering. Kahit ano pang kalabasan, kahit magkaroon ka ng long-sufferings dyan, dahil sa mga reactions nila, do it! Why? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating yung panahon, which I believe, ngayon na yon. Diba? Kasi ito, panahon ni Timothy, wala pa. Time will come. Ano pa lang siya? Future tense pa lang siya, hindi pa siya nangyayari. Pero sa panahon natin, I believe, nasa ano na siya? Present tense. Sa panahon nila Timothy, parating pa lang. Ako, I believe, nakarating na tayo. Ito na yung panahon na kung saan ang mga tao namimili na sila kung sino ang preacher nila. Hindi ako comfortable sa mga pinagsasabi mo. Hindi ko gusto yung naririnig mo. Meron silang mga criteria nila. Aalisan ka niyan. Diba? Una muna, late, absent, excuses, tas wala na. Tas later on, makakarinig ka na ng mga comment. Pero ano sabi dyan? Exhort with all long-suffering and doctrine. Manatili ka doon. So ano daw? But after their own lust, so maghahanap sila ng mga preacher na hindi makokontra yung mga gusto nila. Yung mga tinatawag na selfish desires nila. Hindi po ito parinig Sinasabi ko lang po yung sinasabi ni Pablo kay Timothy dito. Ano niya to Kumbaga, liham niya ito sa isang batang pastor. Kumbaga, nagpapaso siya ng knowledge mula sa kanya marahil experience, at the same time binibigyan niya ng prior info ang isang baguhan na galing sa isang veterano. So ano sabi diyan? Maghanap sila ng mga kikiliti sa tenga nila, itching ears. Yung masarap sa pandinig. So ibig sabihin, kung ganyan ang mga tao sa panahon natin ngayon, merong itching ears, ayaw nila ng hard preaching. Ayaw nila ng expositional preaching. Kasi pag hard preaching, yung ayaw nila i-correct. Kung saan sila pasaway, doon sila sasawayin. At both masakit. Kasi hard nga Pag expositional naman, exposed. So, ibig sabihin, ibubulgar ka ng gusto. So, yung kasalanan na ayaw mong makitang kasalanan, mabubulgar siya, bilang siya. So sa isang nasa kasagsagan ng kasalanan, nakakairita yon. Tapos ipapakita pa, i-expose si Jesus Christ kung bakit siya namatay sa kasalanan na yon na paborito mo, na ayaw mong isuko. Anong tendency mo? Yung hard pill to swallow na yon, dalawa lang option mo. To receive it or to reject it. To receive it, you humble yourself, alisin mo yung kasalanan. O yung isa, lalayas ka, lilipat ka ng church. So itong passage na to, maganda ito, di ba? So dito pinakita yung trabaho ng isang pastor.
sa pagpipreach ng word, di ba? Reproving, correcting the wrongdoing, rebuking, ano yan? Nagbibigay ka ng madiin na warning against sin, at sa kainat na nun, exhorting, ini-encourage mo sila bumalik sa righteousness kasi yun yung best for them. Nga lang, kapag ang isip po ng isang tao ay negatibo, amen? Tapos, ginugupo po yung damdamin natin ng konti-konting mga issue at tampo, mahirap po makinig sa hard preaching at expositional preaching kasi iti-take mo yun as offense sa'yo. Kaya nga sabi ko lagi, dapat ang tingin natin ay paloob, hindi palabas. At kung iti-take natin ang message bilang personal na pakikipag-usap sa ng Lord, hindi yung pinipersonal ka. Kaya nga sabi ko, hindi laging ang problema yung nasa likod ng pulpit. Naniniwala ko maraming pangyayari ngayon sa mundo natin, meron naman talagang kasalanan yung nasa likod ng pulpit, ibang miyembro, pero not all the time. Kasi para mong sinabing lahat ng lalaki babaero, lahat ng babae malandi. Sorry for the word pero that is stereotyping. Kailangan po meron pa rin tayong patas na judgment. Amen? So, ang worldly music, finifeed niyan ang ating lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Amen? At ang goal niyan, i-conform tayo sa image ng mundo. At yung utak natin ay ma-warp, makontrol. So, i-stir up niyan yung mga fleshly desires natin. Amen? At the same time, inanam ka niyan, mamanhidin ka niyan sa salita ng Diyos. Kaya nga, pag nakinig ka ng worldly music, di ba? Tapos, bigla ka nagsimba, wala ka maintindihan. Hindi rin nagpe-penetrate yung word of God. Kahit gaano pa kaganda yung preaching, kahit gaano pa ka-hard, kahit gaano pa ka-expositional, kahit gaano pa ka-juicy, ka-sustansya yung preaching, wala ka maintindihan. Pero, kung ikaw ay regular sa hard preaching at expositional preaching, maganda yan. Kasi talagang dyan marirenew yung mind mo. So, pag nakarinig ka ng worldly music, kahit hindi pa ikaw yung nagpatugtog, ayaw mo yan marinig. Gets mo kaagad, ayoko niyan, love of the world yan Kikilitiin yan yung yung mga patay na lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life ko. Huwag na. Magiging mayabang lang ako ulit. Hindi na ako makikinig dyan. So, ang hard preaching, expositional preaching, teaches us what we should fill our hearts with and what we must reject. Yan po ang katotohanan. It reproves the works of darkness para hindi na po tayo ma-inlove dyan. At makita po natin yung worldly music na hindi entertainment, kundi danger. Spiritual danger. Are you with me? Baka expert kayo Huwag po kayo matulog. So, wag po nating kayamutan yung hard preachings. Wag po nating tulugan yung mga expositional preachings. Kasi itong dalawang uri ng preaching na to, mga minamahal, ito po yung may kinalaman sa paggaling natin. Paggaling natin sa Sa mga bagay na napiplease tayo sa laman. At dadalhin tayo niya sa kagalingan sa kung saan napiplease yung Diyos natin. Amen? So, kung usapan naman world's motivators, maganda rin itong tinatawag na hard preaching at expositional preaching. Siguro yung mga narinig nyo, na nakasubscribe pa rin kayo, nakafollow pa rin kayo ngayon, na mamaya aalisin nyo na, you find them talagang sound wise, no? They sound wise. Tunog very inspiring talaga sila. Tunog very magiging successful sila. Kasi yung pinapakita nila, may coaches sila, may bahay sila, ganito yung may silver na sila sa YouTube. Pero hindi pa rin natin may aalis yung tinatawag na fact that their wisdom is earthly, sometimes sensual, at to worsen the case, devilish. So these vloggers, influencers, motivational speakers, TV hosts, DJs, alam natin lahat. Kung magpapakatotoo lang tayo, they teach man-centered success, man-centered self-esteem, man-centered human potential without Christ, without God's standard, without the Holy Bible. Kaya huwag po tayong pa-spoil.
Amen? So yung spoil po, nanakawan tayo niya ng spiritual growth. At ikaw, nanakawin ka mismo sa Panginoon, ilalayo ka sa Diyos natin. Habang si expositional preaching naman po, i-reveal niya. Kaya gusto ko yung expositional preaching nire-reveal niya Nagkakaroon ka ngayon ng comparison. Nadidistinguish mo ngayon kung ano yung dapat mong pakinggan sa hindi mo na dapat pakinggan. Makikita mo kung ano yung God's wisdom versus man's wisdom. Christ-centered truth versus man-centered ideas. Kasi pwedeng tunog maganda, pero hindi ka mapapaganda bilang Kristiyano. So, yung hard preaching, expositional preaching, it will unfold you sa mga truth na yon. Kapag nakita mo, ay, hindi to palapit kay Kristo So ano to? Danger. Desolation. Wala akong mapapalang maganda dito. Empty, vain. Ililid lang ako nito nowhere. So, I hope, mga minamahal, makita natin, kahit gaano pa kaganda yung path na yan, pero hindi porkit maganda yan, maganda rin ang dulo niyan. Mayroong mga path na maganda sa mata natin mga tao, pero ang sabi ng Biblia, ang dulo ay death. Kaya itong mga vloggers na to, influencers na to, yung mga TV hosts, DJs na to, yung mga motivational speakers na to, hindi ko may tatanggi, talagang yung tunog nila seems right, feels right. Promising yung mga tinatawag na happiness, success, peace na sinasabi nila. But, may malaking but it does not lead us to our God. Iba yung worldly success sa tinatawag na godly success. So, dyan na papasok yung ganda ng preaching, ng hard preaching at expositional preaching. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng mga warnings, gigising sa atin, Hoy, bewitched ka! So, mga minamahal, any worldly teachings na ine-exalt ang sarili, ine-exalt ang anumang human ability, ine-exalt ang anumang human success above sa Lord Jesus Christ natin, hindi mo kailangan i-absorb yan. At kung may na-absorb ka na ganyan, hard preaching, expositional preaching, ang sagot dyan. Yan ang taga-sukat. Yan ang taga-sabi. Yan ang taga-define. You will not be fooled by smooth words, mga minamahal, when you already know God's truth. Fully and accurately. Conclusion. Truth destroys lies. Lahat po ng worldly influences, masakit man to sa pandinig, lahat po yan, nakabuilt sa lies ni Satanas. Tanging God's truth lang ang ating masasandalan bilang mga anak ng Diyos. Light dispels darkness. Kaya yung mga nadidiniman dito sa worldly music, yung mga nasa ilalim ng impluensya ng mga world's motivators, kailangan mo hard preaching. Expositional preaching. Kailangan mo yung Word of God. Sa ating pagsasara, gusto ko lang sabihin, when you stop hearing God's Word, you will naturally fill your ears with the world's noise. Kapag huminto po tayo sa pakikinig sa hard preaching, expositional preaching, o salita ng Diyos, naturally ang mangyayari, maghahanap po yung mga tenga natin at pandinig natin ng pakikinggan. At kung inayawan mo ang salita ng Diyos, ang pakikinggan mo ay ang ingay ng mundo. Boses ni Satanas. At ang hard preaching, expositional preaching, ang only sound na gigising sa iyong spiritual slumber. At the same time, di lang gigising. Magliligtas sa atin sa mga deceptions. Amen? So, laganap yan sa ating panahon. Pero payong kapatid lang, Brad, sis,
mind what you hear. Shall we pray?